Hallelujah. 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 Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggero. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Stay awake ang hamon sa atin. Ang babala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magbantay dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kalimitan pag ang mga alagad ang kausap niya, plain speech ang ginagamit niya, diretsohan, walang paligoy-ligoy. Pero sa pagnanais niyang ipaunawa ito sa kanila, pati sa kanila ay gumamit na rin siya ng talinghaga. Ang talinghaga ng tapat at matalinong tagapagsilbi. Maging si Apostol Pablo ay ganito ang hangad para sa mga taga-Tesalonika. Ang pagiging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos Ama hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Paano po ba manatiling gising at mapagbantay sa gitna ng ating pagod at kaabalahan? Siguradong ngayong mga oras na ito, 6:00 ng gabi, ay katatapos lamang nating makibaka sa napakatagal nang aalipin sa atin, ang pagmamadali. Takbo tayo ng takbo.
nang wala namang hinahabol, nakikipagbuno at nakikipagbalyahan para matugunan ang hinihingi ng bawat segundo. Ang mabagal ay maiiwan o mababangga sa likod ng mabibilis. Pinupwersa natin ang ating sarili. Hinihigit ang ating kaya. Pero alam nyo mga kapatid, kung lagi tayong higit na parang goma ng isang pana, yung palaging nakatutok na ganyan, dadating at darating din ang punto na malalagot ang goma o mabibitiwan natin ang pana. Kakawala ang palaso. Sa isang kisap mata, tatakasan ng katinuan, mauunahan ng stress, malulusutan ng tension. At pagkatapos, mahihimasmasan. Pero ginagawa na pala ikaw na katatawanan. Pinupulutan sa mga inuman. Pinagpipiestahan sa social media. Guguho lahat ng pinanday na integridad sa isa lamang kisap mata. Ang mga pagbasa natin ngayon, minamahal kong mga kapatid, ay nag-aanyayang maghinay-hinay, magdahan-dahan, maupo sandali, huminga ng malalim, at tingnang mabuti kung ang buhay bang hinahabol natin ay ang buhay na lubos na kaaya-aya at kasiyasiya na ipinangako ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. O baka isa lamang itong buhay na aktibo, pero mababaw, abala, pero hungkag. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, hungkag is empty. Narinig ko yung, sa ano yung hungkag? Empty. Oo. Walang laman. Tanggapin nawa natin ang karunungang hatid ng Espiritong Banal na tutulong sa ating kumilatis sa pagitan ng kung alin ang mahalaga at kung ano ang minamadali. Lagi naman pong magiging abala ang buhay. Hindi po pagbabakante ng schedule at pagkakansela ng mga appointments ang susi, kundi ang pamumuhay ng matalino. Ito po ang magpapabago kung paano natin pinupuhunan ang mahahalaga nating oras sa isang araw o isang gabi. Minamahal kong mga kapatid, ang pamumuhay ng may wisdom o ng matalino ay yung pagsasali sa Diyos. Isasali natin siya sa ating buhay. Isasali natin siya sa pagpa-fine-tune natin ng ating focus at pagtingin sa buhay mula sa kanyang perspektiba. Pinalalawak ito para makita ang big picture. Yun, ano? Kung minsan kailangan nating mag-retreat o umagwat muna sandali. Kasi kung halimbawa, na andito ka sa loob ng simbahan ng Quiapo, hindi mo makikita ang kabuuan ng simbahan. Kung minsan kinakailangan mong pumunta muna doon sa Plaza Miranda para makita mo ang kabuuan, ang kagandahan nito. Makita mo ang big picture.
Higit sa lahat, ang pamumuhay ng matalino o ng may wisdom ay nagtuturo sa ating disiplinahin ang ating sarili. Na-itap paminsan-minsan ang pause button para suriin kung dala ba ito ng compulsion o ng gospel values in light of eternity.